day mga ka-EA. So for today's video, so ito na mga kalapatids, nagkaroon tayo ng pagbabago. So hindi ito sa inaasahan natin na pangyayari kasi wala talaga. Yung pinagtabi natin dito noong mga nakaraan, babaguhin natin ng pares. Yung Bande Merwe na ipapares ko sana dito sa anak no solo winner na galing kay JRDL Lop is hindi na matutuloy. Kasi nga kahit anong gawin ko, ang tagal na nila magkatabi dito, pares na tong hen, hindi niya talaga pinaparisan. So anong naging siste, change court, ayan. So yung breeder na nakalagay natin dito na naka-precon is tinanggal natin at ito yung Bande Merwe. Total, mahilig naman siyang mang-away. O yan, inaway tuloy siya nung nauna na nandyan. So magpapakain muna tayo ng mga stocks natin. Ayan. So yung nabawas dun sa in-out natin na kak is yung White Vandenbroek. Naiwan pa yung red bar natin na mga Torlate line. Ayan o. Tapos yung Japan. Pero may nag-inquire na dito. Hinantay na lang natin yung possible na response niya after 2 to 3 days. Ayan. So ito. Ayan, ganda ng droppings dito sa ilalim. So yun nga lang, ito is mag-extend tayo ng at least 2 weeks dahil lugon. So ito naman is Benito Goke. Ito yung direct ng tatay ni Batusay. So gagawin na lang natin dito, mag-extend lang tayo ng bahagya ng conditioning dito. Ayan o, pamolt pa yung mukha siguro sapat na yung 2 linggo na extension kasi wala naman talaga sa plano to, hindi naman talaga siya dapat yung ipapares natin. So ito is 2018 ring band number na bird. So ito yung pinaka main foundation natin. Ayan, rektang tatay ito ni Batusay. So ito naman ipapares ko sa kanya is parang 2024 ring banded. Ayan, halos bata-bata pa to. May lipad na rin ng Santa Ana to, ay ng North to, sa Claveria. Ayan, Claveria finisher. Pero yung rektang nanay niya, is solo winner ni GRDL, which is yung Miss Jenny. So, ayun. Sayang, nasayang yung, yung panahon na ginugol natin doon. Nabibisit nga ako. Actually, talagang disappointed ako dito. Ayun o, tingnan nyo kung gaano kaganda na ang katawan nito. Ganda ng hipo, ganda na ng tindig. Kasi tagal lang hindi ito nagamit Although nagkaroon tayo ng nakaraan na pairing sa kanya, yung hen na ginamit natin na galing sa kaibigan, isang clutch lang yung kinuha ko doon kasi nga, pang stock bird lang sana. So, nung pinarisan ko siya noon, saglit lang, pero hindi ko mawari bakit etong pagkakataon na to. Ayaw niya naman parisan yung binibigay ko sa kanya na pampering. Sayang na sayang talaga. Ayan o, napakaselan nung kakpala na yun. Ayan o. Ito yung huling anak niya. Ayan. Actually, matapang din to. Ayan, kulay itim. Pero sana ito hindi magsilan. Pero actually, may pair siya dito. Ayan o. Pero hindi pa to for breed kasi mga bata pa to Natapat lang na pinagsama ko kasi wala tayong space nga. So possible breeding nito by next year pa to or December pa. So dumako naman tayo dito sa ating Flyers Loop. Ayan, na-identify ko na yung mga masasamaan timpla. Meron tayong dalawa. Ito, isa to. Yung galing kay Sir Dennis. Tsaka itong isang to. Dalawa sila. Ayan. Pero naman, nagtitreatment na tayo. Sinabay na rin natin yung mga ibon na hindi affected para for sure na na lang din kung sakali. Ayan. Etong si Frankie Boy medyo tentative. Mukhang hindi ko ata maidilipad ng notes. So mabagal yung progress ng recovery niya. Hindi natin maibalik yung top shape niya Target ko sana first week ng August. Kaya lang wala pa. Hindi pa tayo makakita ng sinyales na pwede na natin siyang ibalik training. Ayan, hindi pa namumulbos. Tapos yung katawan hindi pa ganun kaganda. Ayan, maganda na yung panahon ngayon. Hindi kagaya ng mga nakaraang araw. Ayan, pero malamang uulan pa rin yan mamayang hapon. Yun naman.
A few moments later. So, ito sana yung magiging pair nung nung anak nung solo winner ni GRDL. Napakaganda ng hipo nito kasi tagal lang hindi na gamit eh. Ayan, no? Black chick, ganda ng hipo. Kaya lang may ugali, napakatapang. Ayan. Papakita ko sa inyo, susubukan nating ipasok. Naaawa ko dun sa hen eh. Magandang kakpa naman na ito. Kondisyon, putok na yung katawan. No? Ready for breed na to talaga dapat eh. Kaya, pakita ko sa inyo kung ano yung pinapakita niyang ugali. Ayan, no? Tagal na nila magkatabi dito, 1 buwan mahigit na. Ayan. Alam ko, yan yung typical talaga na nangyayari pagka nagpapares. Kaya lang, iba talaga yung pinakita niya. Halos ang tagal na nila magkasama eh. Dapat nagsasagutan na yan eh. Ba't parang nag-iba yung kondisyon ah. Parang nagbago ihip ng hangin ah. Aba? Kung nagkaroon ng potential na matuloy ang pairing nila. Tingnan natin. Mukhang ubra ata. Mukhang ayaw ata nito sa off-cam. Gusto on-cam. Magpaparisan. Nangya ka. A few moments later. Dahil nagliligawan na sila at mukhang matutuloy na ang pairing nila, isasabay ko na rin yun nandito. Medyo natuwa ako bigla. Pero actually, disappointed talaga ako ng mga nakaraan. Dahil nga sayang yung effort. Kumbaga, yan na naman. Away na naman. Sana magkasundo na sila. Para hindi masayang yung panahon na ginugol natin. Ito naman yung pula. Ayan. Sige, ligawan lang muna ulit kayo dyan. Sana matuloy. Lock lang natin. Baka malimutan natin eh. Yan. Sige, go. Wait ito lang pala yung mangyayari. Ayan na. May nangyayari na. Isang black check pairing, tsaka isang red check pairing. Ayan. Sana all goods na to. Tama po ba yun? Tamang mukbang na muna ng kalapatids. Flyer mix yung mga ibon natin. Ayan, ang dudupang sa pagkain. Ayan, napakatakaw. Ayan. Tama-tama lang yung pagkain ng kalapatids. Malinis, quality. Tama-tama yung timpla ng mga seeds. Ayan, Kagana, di ba? Wala nagpapahuli. Lahat gusto maipag-unahan sa pagkain ng kalapatids. Ayos. So sana magkaroon pa tayo ng chance para maibalik kondisyon itong ibon natin. Ayan, saan na ba si Frankie boy? Ayun si Frankie. Santa Ana finisher ko na yan eh. May breed ko na rin yan. Nasa 1 low price na mga sinalihan natin na isubmit. Tapos may anak din siya. Ito. Anak niya yan. So, hoping sa ilang araw na meron pa tayo may recover pa natin at makapaglipad pa tayo ng north. Although old bird pero okay lang. Sasabay ko na rin to isang to as old bird training. So, sana magresulta at gumanda na rin yung mga panahon sa mga susunod.